updates and gusto kong ipaalam sa inyo. Malinaw? Heart naman dyan kung malinaw. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-heart. Ayan, salamat. So, pagbabalik tanaw natin sa ating last session pa. Long time no see. Long time no talk, no? Long time no session. Ang last session ay session 8. Pinag-usapan natin kung paano ba umpisahan ang racket. So, pinag-usapan natin yung mga hamon, gaya ng paano kung malugi. Yan. So, tips din natin doon is yung pre-order. Another hamon is kung yung walang perang pangkapital. Yung tips ay, ang nagbenta ay yung mga skills. And lastly, yung sa nahamon ay yung nahihiya. Ang tips natin ay gumawa ng sariling ingay pa na simple lang, no? Either mag tayo sa chat, sa GC o sa mga GC or maglagay lang ng simpleng karatula sa sariling bahay. Nag-usapan din natin yung katotohanan sa likod ng pagsisimula, kung saan pinag-usapan natin yung consistency versus perfect timing, na walang perfectong panahon. Ang meron lang ay yung consistency natin. No? Sabi dito, maraming tao ang hindi nag-uumpisa dahil naghihintay na maging malaki ang ipon o gumanda ang pwesto, pero ang katotohanan, walang perfectong panahon. No? Ang totoong nagpapanalo sa negosyo ay ang pagiging consistent. So, isa pa sa katotohanan sa likod ng pagsisimula ay yung pagkontrol ng kita. No? Hindi pera ng bahay, ang pera ng racket. No? Dapat magkahiwalay iyon. No? Kasi yun yung pinakamabilis na kahimatay ng racket. Na kapag ang pambili ng sangkap o puhunan ay naibili ng bigas, ulam o pambaon ng anak dahil magkasama ito sa loob ng bahay. Lastly, pagtalo sa pride at hiya. No, pinag-usapan natin na hindi nakakapagbayad, no? Sabi, dapat natin matatak sa isip natin na at ng grupo na ang pride at hiya ay hindi kailanman naging puhunan. Hindi nakakabayad ng kuryente o kung anumang bills yung hiya o ang pride. No? Ayan ang ating pinag-usapan last time. So, ngayon na ang session 9. So, sa session 9, ang pag-usapan natin ay pagpapayaman ng kakayanan. Ano yung session 9? Pagpapayaman ng kakayanan. Pagpapayaman ng kakayanan. Salamat po sa mga sinabi. So, sino si Oliver? Okay. So, layunin ng ating session ay ipakita na ang kaalaman, ang tunay na puhunan, hindi pera. Kung limitado ang skills mo, limitado rin ang kita mo. Layunin din natin na basagin ang ugali na pagtanggi sa mga bagong teknolohiya at pamamaraan at gabayang pumili ng isang bagong skill ng libreng pag-aralan para madagdagan ang pagkakakitaan. So, syempre, pag tayo magpatuloy na sa buong session natin, syempre, meron tayong nakaraang hamon sa pag-uwi, no, take-home challenge. Sa take-home challenge natin kausapin o alokin ngayong linggo ang kahit isa lang sa 3 target customer na naisulat natin sa planner. Naalala pa ninyo, no? Sino nakakaalala? Heart react naman dyan. Oh, like react, kung ano bang react. Alamin kung kukunin nila ang iyong serbisyo o produkto gamit ang iyong diskarte at isulat sa iyong journal ang naging karanasan mo. Now, dahil ngayon na ang ating session, dahil matagal-tagal tayong hindi nagkita, syempre, mahaba din yung time ninyo na kausapin o alokin ninyong target customer. Wala sana dito hindi nakipag-usap, no? Or di nag-alok. Okay, sinong gusto mag-start? Sige, magtatawag ako. Sino ang mag-i-start? Ang mag-i-start ay si Ate
si Ate Bev. Bakit? Wala kang nakausap o naalok sa inyo na customers? Okay, sige. Next, I see Ati. Ma'am Will, sorry po. Yes po. Nasabihin lang ako. Ang tawag doon? May chat po ako sa sa WhatsApp po. Okay, sige, wait. Thank you. Ano meron? Ito, yung ano ba? Yan yun, yung naiwan. Pwede ano muna i-uwi mo muna Ate Debs. I miss Dev. Ito lang po yung iuwi, ma'am. Yung yung nandito. Oo, yung nasa Sige po. picture. Okay. Yung po, hindi na po itong isa yung parang nasa bottle. Oo, kahit hindi. Sorry po. Salamat, Miss Devi. Sige po. Okay, so to Okay proceed, po. tawagin ko lang si Ate Levi's. Okay, si Ate Levi's. Ma'am, ako po, ma'am, yung anak ko po. Okay. Binentahan ko po siya, tapos kasi gusto ko ring ipatikim muna kung okay po ba yung ginawa ko. So, binili naman po nila, okay naman daw. Hindi pa lang po ako nakakapagbenta sa iba kasi po, kulang pa po yung rekado ko. At Okay. saka yung pambalot. Kaya hindi pa po ako nakakapag-start magbenta. Pero sila po, napagbentahan ko na. Nakagawa na po kasi ako ng pambalot, kaya lang kulang. Tapos hindi ko talaga alam yung size nung totoong kasi bibili muna ako ng iba para makita ko po talaga kung ano yung totoong size. Pero sa lasa, pinatikim ko na rin po sa kanila, okay naman daw po. Yun lang. Ayun. Sige, taas na lang ng kamay yung gustong mag-share ng kanilang Ano ba to? Admit. Sino pang gusto? Taas na lang po ng kamay. Walang gustong mag-share? Ate Eva. Ako ma'am, pasensya na po kasi ngayong linggo kasi na-busy kami. Pero sa church naman namin, kapag magdala ko doon ng produkto, kahit basta nakakain, kahit hindi mo sila i-alok, kahit hindi mo yung online, pag dinala mo lang at sabihin, oh, bilhin mo na to, kukunin nila agad yun. Ang ko kasi, yung plano ko kasing ititinda, hindi ako nakagawa ngayong linggo kasi ang problema ko ma'am, hindi ko alam kung saan bibilhin yung pambalot. Yung nakakaya man sabihin kasi napaka lang nito mura. Yung yema, hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng pambalot nun eh. Paint tayo, ma'am. Ha? Cellophane. Opo. Hindi ko alam kung saan bibilhin bandang tindahan. Cellophane po, pwede yan sa mga school supplies. Meron doon. So yun kasi yung Paint tayo, problema ma'am. ko. Ayan, oo. Ayun, nakabili na Saan ka nakabili niyan? Sa online ko lang binili, kararating lang kasi. Yung size lang kasi ng Tama. yema yung hindi ko Oo, clear. i-affiliate na yan. Sa Shopee? Share link na yan. Opo, Shopee meron. Okay, sige po. Yun na lang. Sa basket ko, meron sa basket ko. Sa basket. Yan na yan. Tama yan. I-send yung basket. Sige. Send mo sa Okay, sige. Ate Eva, maraming salamat po sa iyong pag-share. po. Si Ate Pearl. Hello ma'am, good evening. Ako ma'am, yung una sa service ko, last year lang po ako nag-start doon. Yung una, sinisend ko dito sa GC po ng Pasinaya. Tapos, yung iba, alam na nila nagsiservice ako, pupunta na lang po sa bahay. Tapos, yun yung, at sa atsara naman po, pag may mga order, inaalok ko muna po sa mga kakilala ko po dito, mga kananay ko, yung mga kaklase ng anak ko nung daycare.
Tapos yung mga ano po, yung kasumba ko, nalak ko rin po muna sila una. Tapos kung may mga order po, yun lang po muna yung gagawin ko. Tapos yung ngayon din po, yung 2 months pa lang po ako, nag-agent din po sa bahay. Kasi parang sayang din po kung may mga, yung ano po, yung commission. Kahit nasa bahay lang. Pinopost ko sa mga page po. Yun po yung ano ko ngayon. Nice one, nice one. May ano pa ako sa iyo, atsara pa ako sa iyo ah. Hindi ko pa nakukuha. Kaya nga ma'am, nandito Utang ka ka. sa Hindi akin naman na to masisira ma'am eh. Okay, sige. Maraming salamat po Ate Pearl. So, sino pa po gustong mag-share ng kanilang hamon? Wala na. Sinong mga nagpunta last time? Alam mo na to si Miss Joanna eh. Madami na itong naalok. Nag-alok na siya doon mismo araw na yun eh. Okay, sino pa? Ang gusto mag-share? Wala na? Ako na lang, ma'am. Oh, go. Sa akin po kasi yung naumpisahan ko na yung sa Avon ko po eh. Yung sa Avon ko po. Bali po, buwan-buwan po yun. Talagang meron akong mga orders po. Ang mabibili po sa akin, yung mga deodorant po. Yung mga glutathione na cream. Dio cream po. Yun po yung mabibili sa akin. Sa isang, hindi pa naman po ganun kalakas yung ano ko, yung pag-i-Avon ko. Pero kahit papaano, may kita naman po ako. Kasi ano ko, 28% po ako dun sa ano ko po eh. Doon po sa, kinikita ko po dun sa Avon ko. Bali, nakaano na po ako. Dati po ako ay bronze, ngayon po ay silver na po ako. Dahil medyo tumaas po yung sales ko. Wow, so mataas na yung credit limit mo. Opo. Dami ng ano, nice one. Dati Mabili po sa akin yung ano, yung Dio cream na with glutathione po. Order na po kayo. Nuts. Opo, inaano ko rin po siya sa ano, sa Facebook. Pinopost ko rin po siya online. Okay, salamat po sa pag-share. Opo. Jennifer. Dati din, nag-iibon din ako eh. Nag-iibon ako nung, kailan ba yun? Nung high school pa lang ako, pero nag-ibon lang ako that time kasi gusto ko sumama ng, tawag doon, yung field trip. Tapos after, Maganda po siya kasi maraming free. di na ako bumalik sa ibon. Wala nakita doon ah. Hello. Tingnan mo yung buhok mo. Tingnan mo yung buhok mo. So next, wala na po ba? Ibang mag-share? Wala na po. Sige po. Ay, si ano pala to? Si Ate Vanessa, kala ko iba. Go Ate Vanessa. Pasensya na ma'am, kasi wala nga po akong cellphone. Nakigamit lang po ako sa anak ko. Ma'am, ang akin na po ay, ayun yung hot. Tapos, yun nga, nagtinda-tinda na po ako ng almusal. Nag-alok po ako doon sa mga kakilala ko po kay Mars Karen, kay Mars Jonah, tsaka kay Roth. Na balaka ako doon sa kanila mga 24 pieces na hot cake. Tapos yung sobra po sa mga luto ko, dinidisplay ko na po dito sa bahay. Tapos, continue pa rin po yung pagmamassage ko. Dapat nga po meron ako ngayon eh. May schedule po ako, sabi ko mga 9 na lang po kasi meron pa akong aatinan na meeting. Pumayag naman po. Ayan lang po. Maraming salamat, Ate Vanessa. At kahit wala ka cellphone, nakarating ka dito sa ating session. So, since wala na akong ibang nakikitang magtaas ng kamay, pero mag-open na lang kayo ng mic kung gusto niyo mag-share ng natin. Wait lang.
stop sharing ko lang kasi hindi ko nakikita. Hindi ko kayo nakikita. Okay, so wait. Share ko lang ulit. Uy, ba't wala? Wait lang. Ano ba? Wala siya. Teka lang. Naano ko ng aking screen. Yun. Wait. Tayo sa session 9. Share. Share. Okay. Ay, ba't ganun? Hindi siya nag-ano. Okay. Ba't ayaw niya? Wow, yeah. Ayan, okay. Sige. So, next ay sagutin ito. Kung sino lang gustong sumagot, no? Isipin ang huling beses na may naghahanap ng gagawa ng isang racket sa social media, sa chat group o sa kapitbahay na malaki sana yung bayad o sa kapitbahay, no? Na malaki sana yung bayad pero hindi mo pinatulan dahil hindi mo alam kung paano ito gawin. Magkano sanang kita ang pinalampas mo dahil lang sa hindi mo alam o hindi mo ito linya? Anyone? Sige po, sinong nagtaas? Si Ate Jennifer. Tapos next si Ate Levi's. Yun. Sa akin, ma'am, tawag dito, matagal na to, ma'am, maliliit pa yung mga anak ko noon. Tapos nangungupahan pa lang kami dun sa dati naming tinitirhan. Inalok ako ng kumare ko na mag-alok online. Yung mga ma'am, yung mga tawag dito, personalized na plastic cups, mga maitatak na styro para sa mga orders, ganun, ng pagkain, ganyan. Tapos, tinanggihan ko siya. Kasi, tawag dito, though, lang naman siya, cellphone lang, online lang naman, magpo-post lang naman ako, ganyan, share ko lang naman. Parang sa akin, parang hindi ko siya naging priority noon. Kasi nga, tawag dito, wala naman kaming wifi pa noon eh. Kailangan ko pang mag-load. So, iniisip ko, parang matatalo ako kung maglo-load ako, tapos wala naman ako makukuha customer. So, yun yung parang naging regrets ko rin noon, nung panahon na yon na hindi ko siya ginrab. Siguro kung pinatulan ko siya noon, kasi since, tawag dito, parang konti pa lang kasi nag-aalok noon, malaki siguro yung kinita ko, nakatulong siguro talaga sa amin ng malaki. Yun. Kung tatansyahin ko siguro kung kung may siguro mga 100K ang nawala siguro sa aming kinita. Ganon. So nakakahinayang pero kasi ang iniisip ko rin talaga noon, siguro nandun yung yung takot o yung hiya na baka wala kong order. Wala pang tiwala. 100K. Oo. Ganun siya kalaki, ma'am, kasi noon pa siya tawag dito konti pa lang po kasi yung mga nag-aalok nung ganung product. Sayang talaga, ma'am. Pero wala na tayong magagawa kasi syempre, parang naano pa ako noon eh. Parang focus pa kasi ako dun sa pag-aalaga sa mga anak ko kasi nga maliliit pa po. Ayun. Salamat po, admin. Next po ay si Ma'am Levi's. Ma'am, ako po mag-design din po kasi graphic designer po ako eh. Hindi ko na po siya tinanggap kasi di ba po nag-resign ako, yung dating company ko po may mga agent po doon na kailangan po nila ng designer kasi parang nung nawala po ako doon, hinanap pa rin nila ako. Tinanggihan ko lang kasi malaki pong kita sa design eh. Tinanggihan ko lang po kasi hindi na po kaya ng kamay ko at ng mata ko na tumitig sa computer. Kaya nanghinayang ako pero okay lang kasi mas na-focus po ako sa mga anak ko. Tapos etong BA naman po,
gustong-gusto ko siya, natatakot lang po ako kasi hindi naman talaga ako fluent mag-English. So, nanghinayang ako pero okay na rin din po kasi ang kapalit naman yung tindahan ko po. Yun po. At least, di ba? Ayun. Maraming salamat po, Ate Levi, sa pag-share. Anyone po, meron pa po bang gustong mag-share? Wala nang gustong mag-share? Wala na po. Wala na. Sige. So, let's proceed na, no? So, unang paksa natin is bakit mahalagang dagdagan ng ating mga alas? What do I mean by alas? Ito yung ating mga skills. No? Kapag iisa lang daw kasi ang ating skills or isang bagay lang yung alam nating gawin, mahirap kapag nagbago ang panahon o ang pangangailangan sa komunidad. Isang example na dito yung nagka-COVID. No, naalala nyo yung nagka-COVID? Lahat ng tao, walang pinagkakakitaan kasi nagsara ang lahat, no? Pero dahil yung iba ay mapamaraan at meron silang mga kakayanan, na-realize nila, doon sila nag-boom. Kasi hindi sila nag-stop. No, na porket nagbago yung panahon at nagka-COVID, nag-stop din yung kita nila kasi meron silang skill. At yun yung binenta nila. Yung iba, dating nag-work full-time, tapos nag-bake lang sila. After nung pagbe-bake nila, on the era na yon ng COVID-19, doon pa sila mas lumaki yung kita compare nung nagpo-full-time sila. No? Iba-iba yung nagiging kinahihinatnan ng madaming skills. Kung isa lang yung skills natin, mahirap kapag nagbago ang panahon. At halimbawa dito, no, kung paglalaba lang yung racket natin, no, paano kapag sunod-sunod ang ulan? Kung may iba pa tayong alam na kasanayan, hindi tayo basta-basta mawawala ng pagkakakitaan. So, kung ang dami-dami mong alam, no, hindi ka mahihirapan. Kagaya lang din to ng sinasabi na kapag nag-aral ka, ang pamana ng magulang ay diploma, no? Pero ang pamana mo para sa iyong sarili ay yung madami mong skills. Talaga. Kung yung magulang mo ay pinag-aaral ka nila noon, ikaw ngayon, ang pinaglayaman mo ang iyong sarili na lang. Kasi syempre, kung hindi natin pinag-ayaman yung ating sarili, mahihirapan tayo makapag-adapt sa kung anong panahon ngayon. No, kaya mahalaga ang mag-ipon ng iba't ibang kasanayan. No, hindi naman kailangan maging eksperto agad sa lahat. No, kung marunong kang magluto, pwede mong dagdagan ng kaunting kaalaman kung paano kumuha ng magandang litrato o video gamit ang cellphone para mas kaakit-akit yung paninda mo. Hindi lang naman 'yun parang simple na yung pagbibideo picture. Yung iba, skill din yan. Kailangan matutunan din natin yan. No? Hindi lang tayo dapat nag-i-stop sa isang kakayanan. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Huwag niyong iisipin lagi na, ay, huli na. Tanda ko na para dyan. No. Hindi pa huli ang lahat. Okay? At kung marunong ka mag-ayos ng gamit, pwede rin mag-aral ng simpleng basic wiring. Mas marami tayong alam na skill, mas marami tayong pwedeng pasukan na racket. No? Isa niya dyan. Wait lang. Andito ba si Ate Raquel? Wala si Ate Raquel right now. No. Si Ate Raquel, alam ko na kapag yung kanyang anak, ata, di ba Miss Debbie? Di ba si Miss Debbie? No, nakuha ata sa BTR something ng kahit extra lang mag-act ganon. 'Di ba ibig sabihin kahit hindi sila ganun si Ate Debbie na Miss Debbie nakwento niya ngayon na hindi siya talaga maalam sa pag-act pero nagawa niyang maging artista. Kung i-search niyo yung parang Debbie Prebaldo, makikita niyo actress. Hello po. Ay, nag-drive pa ako, ma'am. Okay. Sorry. Pero nakikinig ako. Okay, sige. Salamat, Ate Debbie. Example yon na hindi natatapos ang pag-evolve ng isang tao dahil naging nanay ka na, naging ganito na ang edad mo,
o kung ano man ang sitwasyon mo right now, hindi natatapos ang pag-evolve natin at pag-transform natin into someone great, no? Pangalawa, bakit mahalagang dagdagan natin yung ating mga skills? Ang pag-aaral online gamit ang smartphone. Minsan, akala natin na kailangan natin magbayad sa mga kurso o pumasok sa eskwelahan para lang matuto ng bago. Kaya ang ending, hindi lang natin tinutuloy. Pero alam ba natin, nabasa nyo na to sa inyong mga binigay naming mga paper. No, libre ang impormasyon online. No? Gamitin ang libreng impormasyon, ang social media, gaya ng YouTube, Facebook, at TikTok. Ang dami nang nagtuturo. Diba? Ng mga step-by-step tutorial. Libre lang na manood ng kahit na andi doon, no? Gusto mo bang matuto mag-bake kahit walang oven? May mga ganyan, diba? Nakakatawang manood ng mga ganong bagay. At dapat gawin natin. Kasi kung meron kang nais gawin, gawin mo na. Kasi yung ating mga kamay, ang ating mga isip, ang ating katawan ay hindi lamang siya for panonood lang or kung ano man yung parang tingin nyo hanggang doon lang. Binigay sa atin yun ng Diyos kasi may kaya pa siyang gawin. May kaya ka pang gawin. At hindi ka lang hanggang dyan lang. No? Walang hanggang dyan lang. Okay? So, pangatlo, ang mga libreng seminars at workshops sa komunidad. Ito, meron tayong libreng seminar workshop. May BA workshop, libre lang. So, akala natin ay sarili lang nating kayod ang paghahanap ng matututunan. Alam ko si Ate Linda, meron siyang TESDA, tama? TESDA ba? Diba? Oo. Opo, Meron ma'am. siyang, ngayon, si Ate Linda na ina-attendan right now. Kasi minsan, hindi lang minsan, mayroon na mga libreng training na mismo sa barangay, o munisipyo, kahit nga online, nagbibigay ng libre. No? Pero hindi natin pinapansin. O tinatamad tayong pumunta dahil iisipin natin ubos oras lang yan. Huwag nating katamaran ang mga pagkakataong may matutunan. Kapag may balita na may libreng workshop, sa kahit na anong skills, attend tayo. Kasi bukod sa libreng kaalaman at certificate, makakakilala pa tayo ng mga tao. No? Tandaan nyo, ang mga tao ay isa ding kapital. Alam mo, bilang sociology, nag-aral ako ng sociology, isa sa mga kinukonsider din ng mga mayaman, yung mga mayamang tao ay ang social capital. Ibig sabihin ng social capital is may mga tao silang kilala. May iba't iba silang taong kilala na maaasahan nila sa ganitong klaseng mga industriya. Okay, so sa mga ganong pagkakataon, andiyan lahat sila. Yung mga nagsasucceed, ando doon sila sa mga ganitong klaseng workshop. Kaya, huwag tayong mag-burn ng bridges. What do I mean by that? Kapag may nakilala kang mga tao, huwag mo awayin. Pag may nakita ka, huwag tayo mag-burn ng bridges. Kailangan, pag matin tayo ng mga libreng seminars, mga workshops, pagkaibigan, okay? Huwag maging ang tawag doon, snob. Mag-hi, hello ka. No? Ay, hello, ganyan. Magpakilala ka, tapos... Pero ma'am, pwede mag-restrict pag makulit na? Ha? Pwede mag-restrict pag makulit na? Oo, pwede naman. Hindi nila malalaman. Hindi nila malalaman na nirestrict mo sila. Pero, syempre, nasa sa'yo yun. Huwag mo sasabihin, nirestrict na kita kasi ang ingay mo, ang kulit mo. No? On your own na lang, no? Kasi may privacy naman about that. So, next topic natin, paksa, ay ang dapat nating tandaan habang pinapalugo ang sarili. O kanina, no, bakit kailangan natin paluguin ang ating mga sarili at mga paraan para paluguin ang ating mga sarili. No? Kagaya ng pinag-usapan natin last time, pagtabi sa hiya at pride. Kadalasan ang pumipigil sa ating na mag-aral ng bagong bagay ay ang takot na magkamali o ang hiya na magpaturo sa iba. No? Tandaan natin, maging honest tayo sa ating sarili, no? Kung hindi ka maalam dito sa bagay na to at gusto mo siyang matutunan, be honest na hindi mo siya alam.
Kasi lahat ng bagay natututunan. At walang mapurol, pupurol ka talaga kung hindi ka mag-aaral. No? Hindi mo aaralin yung bagay na yon. Mas mabuti pa nga sinusubukan mo yung isang bagay na yon kaysa hindi. Kasi sino mawawalan? Ikaw pa din. Ikaw pa din ang mawawalan. 'Di ba may nagsasabi na buti pa siya ganito, buti pa siya ganyan. Kung tutuusin, pinaghirapan niya 'yun. Okay? Kasi ito alam ko yung iba sinasabi na swerte lang yan, ganito, ganyan. Hindi lang yung swerte. Kasi nilalagay niya yung sarili niya sa posisyon na yun. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon kung saan makaka-receive ka ng mga knowledge, ng mga tao sa paligid mo ng mga bagay na dapat mo malaman. Deserve niya yun, ma'am. Oh? Deserve niya yun. Oo, di ba? Deserve mo na magpunta ka sa posisyon na yon. At kapag inunahan ka ng hiya at pride, ay, parang sinasabi mo sa sarili mo, ay, hindi ko to deserve. No? Deserve mo ang maraming bagay. Deserve mo ang kung ano mang ino-offer ng mundo. Kaya nga, sabihin natin, mapapaisip ka, bakit napunta sila sa ganitong posisyon? Ba't sila napunta sa ganyang pagkakataon na naging successful sila? B, mga champions. Nilagay kasi nila yung sarili nila doon. At sino maglalagay sa sarili mo doon? Ikaw ang maglalagay sa sarili mo doon. Okay? So, yun. Like, kagaya na kaya nga minsan pag may nagsasabi sa akin na sana all naman, parang para bang na para bang yung sana all na yon ay mangyayari kapag hiniling mo na sana all, na lahat ganon. Ang problema kasi, hindi all nilalagay yung sarili nila sa posisyon na yon. Paano Joke lang yun. Po? Joke lang po yung sana all na yun. Hindi yung iba joke lang, pero kung titingnan sa realidad, no, gusto natin na lahat tayo talaga, sana all, napunta sa posisyon. Joke means half meant to be true. Kaya True din yun. No? Itabi natin yung hiya na yan at pride na yan. Kasi walang makukuha dyan. No? Na kung ano man. Kasi alam nyo ba, isa sa mga ko talaga, na kapag hindi ko alam yung isang bagay, okay lang nasabihan mo ko na hindi ko yun alam. At okay lang nasabihan ako ng isang tao na, ay, mali ka dyan, i-criticize ako sa ganung bagay. Kasi nga, di ko talaga alam. Kung alam mo yun, at least, mas gusto kong matutunan yun. Kaysa naman, may magawa ako dito, hindi naman pala tama yung ginagawa ko, di ba? So, pangalawa, dapat nating tandaan habang pinapalog ang ating sarili, pagpapatuloy sa pag-iensayo. So, sa unang subok natin sa isang bagong skill, normal lang na hindi agad maging perfecto ang gawa natin, okay? Hindi ka hindi ka perfecto. Walang perfectong tao. At kapag hinayaan mo ang sarili mo na maging baguhan, hindi ka magiging habang buhay na magiging baguhan sa isang bagay na yun. Magiging baguhan ka palagi kapag pinagpaliban mo yung bagay na yun. Ay, hindi ko natutuloy kasi hindi ko kaya eh. Nakakatamad na eh. No? Sabi dito, ang nangyayari kapag hindi natin nakuha agad sa una, madalas nawawala na tayo ng gana at hindi natin tinutuloy. Sanayin ang sarili ng unti-unti. Ang bagong kakayahan ay hindi naman nakukuha sa isang upuan lang. Nadadaan ito sa paulit-ulit ng pagsubok. Kung gusto nating matuto ng anumang bagong skills, tanggapin natin na bahagi ng pagkatuto ang pagkakamali. Okay? Hindi porket nagkamali ka, ay failure ka na. Paraan yun para matuto ka.
Yung iba kasi, kapag napagsabihan na, ay, ang gara naman ng gawa mo, ang gara naman ng lasa ng ano mo, or di kaya, basta yung mga negative na mga sinasabi o di kaya mga nangyayari, hindi na nagpapatuloy kasi ano ang iniisip nila, ay wala din pong patutunguhan. Hindi, wala siyang patutunguhan kung yun na agad naisip mo sa una pa. Okay? Parte siya. Alam nyo ba na ang airplane, kapag papatake off pa lang siya, nagko-consume siya ng maraming energy. Kasi yun yung pinakamahirap, yung lumipad, yung mapunta ka sa himpapawid. Yun yung pinakamadaming energy. Pero kapag nandun ka na sa taas, kaya mo na siyang i-handle yung momentum. What do I mean by that? Miss Will, ano lang yan konsepto lang yan Example, ibigay ko ha, kunwari, si Admin, Admin Joanna, may mga part na natuturo niya na yung mga bagay na yun kasi madali na lang sa kanya kasi nasimulan niya na at nagawa niya na yung mga bagay na yun. Natutunan siya sa take-off. Pero kapag once nagkaroon na siya ng mga automation, everything, natutunan niya na yung mga bagay na iba pang behind on that sa mga nalalaman niya right now, madali na lang siya i-maintain sa taas. No? Madali na lang mag-maintain sa taas kapag andudun ka na. Kasi minsan, tapos, baka nga sa susunod, ang gagawin mo na lang, mag-check na lang ng mga, kung ano man yung nangyayari na sa businesses mo. Kasi meron ng ibang taong nag-handle. So, Magbilang na lang ng pera, ma'am. ha? Magbilang na lang pera. Oo, diba? Yung iba nagbibilang na lang ng pera. Yung iba tinutulog na lang. Passive income. Diba? At saka tandaan niyo ha, hindi tayo yung parang, ang tawag doon, yung mabilisang pera. Mahirap yun. Yung kunwari, yung nagkakasino ka, ganyan, kasi kailangan mo ng ganitong malaking pera, mabilis magkapera doon. Hindi yun, hindi siya firm na foundation. Hindi siya, masyado siyang unstable. Kasi malaki yung chance na either malulong ka, o di kaya matalo ka ng malaki, o di kaya, ang daming pwedeng mangyari. Pero, kung patuloy yung pag-iensayo mo, mas maano yung firm yung foundation mo. Hindi yun mawawala sa'yo. Okay? Lastly, huwag masyadong mahigpit sa sarili. Okay? Huwag masyadong mahigpit sa sarili, no? Kapag masyadong nang pinapressure ang sarili na maging eksperto, tandaan nyo, kapag nagkaroon ka ng failure sa isang bagay, huwag mo masyadong unahin yung sarili mo kasi ginagawa mo yung best mo. Okay? Lagi mong mahalin ang sarili mo habang ginagawa mo yung mga bagong bagay. Kasi una't-una pa lang, ginawa mo na siya. Okay? At tratuhin natin ang pag-iensayo at pag-aral na tila naglalaro at naglilibang ka lang. Kasi yung iba masyadong, kailangan ko nang yumaman agad. Ganyan. Ang daming, take it easy lang, okay? Alam natin yan. Gusto natin yan. Na yumaman tayo agad. Pero, take it easy lang kapag nahihirapan ka na step back, tingnan muna natin yung mga nangyayari. Kasi kapag masyado kang on that part at nagkaroon ka ng problem, di ba na nakikita yung sarili mo na nag-work ka talaga ng mabuti para doon. At parang sinasabi mo pa sa sarili mo na, ano ba yan? Sorry for the word, no? Tatanga-tanga ka kasi, ganyan. Yung sasabi natin sa sarili natin. Pero, be kind to yourself. Kasi, ang kakampi mo ay ang sarili mo. Okay? Kasi kung ikaw din mismo ang nagbababa sa sarili mo, sino magtataas sa'yo? Hindi naman pwedeng ako pa. Hindi pwedeng lagi ako magtataas. Diba? So, dapat ikaw mismo sa sarili mo kasi wala tayong maaasahan kundi ang sarili mo lang. Hindi naman dahil sa hindi dahil
yun yung ano natin. Pero may mga tao naman tumutulong sa atin. Pero kung ikaw mismo ang nagbababa sa sarili mo, paano yung mga tulong, di mo makikita yung ibang tulong ng ibang mga tao. Tignan mo, example. Ay, hindi ko to kaya. Tapos may opportunity dyan sa paligid na kagaya na, workshop. Tapos yan, ay hindi ko, ano yan, hindi ko linya yan, hindi ko kaya yan, ganyan. Binaba mo na yung sarili mo. Hanggang doon ka na lang pala talaga. Kasi sinabi mo na yun sa sarili mo. Pero pag once, naniwala ka sa sarili mo, walang imposible. Ang imposible lang ay may sasabihin nata sa atin dyan. May sasabihin ka po? Hello, ma'am. Yes po. Pag po kasi sinabi mong hindi mo kaya at failure ka, yun po ang magmamanifest. Kung lagi mong itatanim sa isip mo na victorious ka, yun po ang magmamanifest sa'yo. Totoo. Di ba po? Yes. Isa sa mga ano ko lagi parang lagi kong iniisip. Kung mapapansin nyo na parang kapag nagbabiyahe, ganyan, mataas yung audacity ko na gawin yung mga bagay na gusto ko. Kasi minsan lang naman akong mabubuhay and alam kong magiging okay din ang lahat. Kapag may mga gagawin ka sa buhay. Gawin mo. Gawin mo. Huwag lang masama Huwag kang gagawa ng masama. Mamaya, wala ginawa ko kasi sabi ni Miss Will gawin ko kasi gusto ko. Pero yung mga gandang bagay, yung gawin natin. Huwag kang maging mahigpit sa sarili mo. Sige po, Ate Levi's. Ma'am, kung hindi mo talaga kayang gawin yung bagay na yun, di gumawa ka ng bagay na alam mong kaya mo. True. Di ba Alam po? nyo ba? Gawin Isang mo step yung na isang bagay mo. Yes, ma'am. Opo. kasi nag-open yun ng another opportunity for you. Like sinabi ni Ate Levi's, diba, na may nag-offer ng ganito. Tapos ngayon, meron siyang sariling tindahan, everything. Dati, wala siyang tindahan. Ngayon, may tindahan na siya. Diba? To think, paano pa kayo sa susunod ng mga panahon? Ano na yung meron si Ate Levi's? Diba? Grocery na. Grocery na. Sana. Diba? Ma'am, So- tatalunin niya na yung dali sa ka-O-Save. Diba? Gawin natin yung gusto natin kasi walang pipigil, ikaw lang pipigil sa sarili mo. No? So, doon tayo sa gawain natin. Pero, syempre, hindi ko na siguro to ipapaano sa inyo for fun. Pero, kasi maganda kasi to kung hindi to online. Pero, ano siya, pwede nyo tong gawin. At, siguro, pili na lang kayo ng iyong kapareha. I-assignment ko na lang to. Pumili ng gustong matutunan sa sumusunod o maaaring mag-isip ng iba pa. Tapos, pagtulungan ninyo itong aralin. Pwedeng manood ng mabilis na tutorial sa cellphone, no? O magpaturo sa ibang pares na nakakaalam. Pero kasi dahil hindi tayo face-to-face, di natin ito magagawa. So, yon. Ito na lang yung gagawin nating assignment. Kasi yun talaga yung magiging assignment natin. Kasi connected naman siya dito. Okay. So hamon po sa pag-uwi natin. Sa linggong ito, tapos na tayo, no? Kasi yung gawain natin is more on this naman. Maglaan ng 30 minuto araw-araw upang manood ng tutorial o mag-practice ng napili mong bagong kasanayan. Okay? So, pili na kayo ng inyong partner. Pwede naman ninyo i-chat kung sino nandito. Wait na. Sige, ako na nga titingin ko sino pwede nyo maging partner. Okay, titingnan ko ha. Sino yung pwede ninyo maging partner. Okay. Si Miss Angelica. Miss Angelica? Angelica, are you there? Ayun. Si Angelica, ang partner niya si Ate Bebs. Ate Bebs, si Angelica po ang iyong partner.
Si Ate Eva, ang partner niya ay si Ate Vanessa. Ate Eva? Okay, Ate Vanessa. Kilala mo naman na po si Ate Vanessa. Next ay si Admin Jennifer. Ang partner niya ay si Ate Jennifer. Ay, Ate Jennifer. Jennifer. Hello po, ako po. Dalawa kayo. Tukayo, ready ka na ba, Tukayo? Sige, ready na. Next naman ay si Admin Joanna kay Ate Levi's. Si Levi, sakto. Sakto. Okay, next ay si Ate Linda and si Ate Maria Fe. Ate Maria Fe? Are you there? Ayun. Hello po. Ang partner niyo po ay si Ate Linda. Parehong tahimik. Okay, next ay si Ate Madeline and Ate Mary Joy Lacanilaw. Ate Joy. Okay. Pareho kayong phase 4, so chat na lang po kayo sa isa't isa. And si Ate Pearl kay Ate Debbie. Pearl kay Ate Debbie. Gets? Okay na. So, since lahat meron na pong partner, sa linggong ito, maglaan po kayo ng 30 minuto. Pasulat na lang ako ano yung gusto ninyong pag-aralan. No? Araw-araw upang manood ng tutorial o mag-practice na napili mong bagong kasanayan. Magtulungan ang bawat mag-partner upang masiguro na nagagawa ito araw-araw. Sa susunod na sesyon, magdadala tayo ng ebidensya. Okay, ebidensya guys ha. Kung isa sa mga gusto nyo matutunan ay mag-English, matutunan mag-English, dapat ang dali ninyo is yung kasanayan ninyo na nag-English na kayo. Kausapin nyo kami ng English. Charot. Sa ating face-to-face na. Mag-aanong by group? Hindi. Yung kunwari nag-Monday ka, pero dapat kung yung isa mong kagrupo Saturday, okay lang yun. Basta nag-uusap kayo. Gets? Okay. Ayun. So, ayan. Sa susunod session, magdala tayo ng ebidensya. Okay? Kung ano mga ebidensya. Hello, little Miss Joanna. Kawkay. Ayan. So, ito po yung ating. Tapos, magbabahagi kayo ng kwento tungkol sa inyong natutunan. Okay? Tandaan ha, 30 minuto araw-araw. Diyan natin kung anong klaseng mga gusto nyo kasanayan ang na-practice na ninyo. May question? Okay. Wala. Wala na. Since wala na, announcement, bukas po ay ang ating BA Workshop Session 2. For those na gustong umattend ng face-to-face, attend po kayo kung gusto ninyo. Kung di carry at gusto nyo pa rin, pwede naman online. Sisend ko na lang din sa GC natin kung gustong mag-attend online. Tapos, ano pa ba? Kasi di ba ang bilis lang, bukas Sunday. Tapos Monday na agad yung face-to-face natin. Pwede kaya natin i-move? Okay lang ba sa inyo na i-move? Ikaw, ma'am. Bali, ang ating unang session for session 10 ay Saturday. At ang ating session 10, Monday. Next pang Monday yun. Saturday. Anong oras po yun, ma'am? Yung, di ba may Saturday na mga uma-attend? Yung sa hapon. Oo. 2 p.m. pa din. 2 p.m. Ayun, pwede siguro kami kasi tanghali, alas 12 naman, umuwi na kami. Galing ng simbahan. Sige, ganun na lang po. Kung may sa Saturday session natin, tayo ay face-to-face. Tapos, titignan na natin sa GC natin kung ano yung kung sino-sino yung a-attend ng Saturday. Kasi itong Monday, hindi muna kasi kailangan nyo munang mag-aral. Kailangan nyo munang ng inyong kasanayan. Okay?
Sige po. Okay, sige. So, wala nang katanungan? Okay na? So, Okay na po. relax na lang po kung wala nang katanungan. Ma'am, ano po yan? Bahay office. Pwede naman tayo magbahay. Sinong gusto magpahiram ng bahay? Sige, pag-usapan na lang natin sa chat. Kapag walang gustong magpa-ano muna sa kanilang bahay, doon tayo sa office. Okay? Chat na lang tayo sa GC. Okay, so since tapos na ang ating session for today, at tayo po ay kumayo na at kumain sa mga hindi pa nakakakain. See you din sa Picture, ma'am. Yes, mag-picture muna tayo. Picture muna, guys. Or open cam. Ay. Bakit nasa gilid lagi si Ate Linda? Lagi na ng gilid. Palahati ka na lang. Tara, picture, smile. Angelica, naka-off yung cam mo. Ma'am, sira po kasi yung cam ng laptop ko. Okay, sige. Kita naman yung picture mo. Sige. 1, 2, 3, smile. Okay. Yours. Salamat, guys. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. Bye po. Bye-bye. God bless po. God bless.